in chapter 29, verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to make you prosper and not to harm you, plans to give you hope and a future." May plano ang Diyos para sa atin. Kaya huwag kang mag-alala. Lalo pat maganda ang plano mo, mabuti, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa kapwa mo, lalo na para sa pamilya mo. Huwag kang mag-alala masyado. Gaano man yan katayog, ang Diyos ang siyang aabot. Gaano man yan parang imposible, sa Diyos walang imposible. Basta magsumikap ka, gawin mo ang iyong parte, at hayaan mo na siyang tumiskante. Ano ba bang gagawin ng Diyos? Kundi kabutihan lang. Ang Diyos ay mabuti. At ano ba ang gagawin ng Diyos para sa sarili niya? Wala na. Hindi niya kinakailangan magtrabaho para kumita, para kumain, para mabuhay. Diyos siya. So ano bang ginagawa ng Diyos ay para sa atin talaga. So hindi tumitigil ang Diyos sa kanyang ginagawang mabuti. It follows then na sa araw-araw, minuminuto, segundo, gumagawa ang Diyos ng paraan para sa ating kabutihan. Tayo po ba, nung bata tayo, pinoproblema natin yung kakanin natin? Pinoproblema ba natin yung pang-tuition natin? Yung baon natin? Bagamat kung minsan, nararamdaman natin, nag-aalala ang parents natin, lalo tigit ang nanay natin, inaalala ba natin ito? Hindi, naglalaro lang tayo. Basta alam natin may kakanin tayo. Basta alam natin may pang-paaral tayo. Bakit? Alam natin may nanay tayo na nag-aasikaso. Mas matindi pa ang pagmamahal ng Diyos sa atin kaysa pagmamahal ng isang ina. Basta tandaan natin, walang expiration date ang mga pangako ng Diyos na nilagay niya sa puso at isip natin. Huwag tayong mainip. Kasi nag-ooperate siya hindi naman sa oras natin, kundi sa oras niya. At ang sinusunod niya, hindi ang paraan natin, kundi ang paraan niya. Basta tutuparin niya. Kahit nga magkasala pa tayo. At kahit nga may pagkakasala pang gawin sa atin ng iba. Kahit nakiapid si David, ginawa pa rin siyang hari. Kahit sumiping si Abraham sa hindi niya asawa, tinubad pa rin ng Diyos ang pangako niya sa kanila. At kahit paulit-ulit nagkasala ang bayan ng Israel, narating pa rin nila ang lupaing ipinangako ng Diyos sa kanila. May isang salita ang Diyos. Basta sinabi niya, gagawin niya. Pupwedeng ma-delay dahil meron siyang dahilan o dahil tayo ang may kapabayaan. Pero kung tayo ay makikipag-cooperate lang, tutuparin at tutuparin niya yan. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Kung kayo magtatayo ng bahay, siguraduhin ninyo, baka magtayo kayo, hindi nyo maipatapos, pagtatawanan lang kayo. Alam ng Panginoon yon. So hindi niya gagawin na magpaplano siya, pero hindi niya matatapos. Kasi walang ibang magtatawa sa kanya, kundi ang demonyong kalaban niya. Pag nagplano ang Diyos, tutuparin niya. Kaya sana mga kapatid, anuman ang ating mga pangarap sa buhay, mga magagandang pangarap, lalo tigit kung alam nating maaabot naman talaga at para sa ating kabutihan talaga ng iba at ng ating pamilya. Kung kayo tagal nang wala pa, kung mawawala ng pag-asa. Kasi may ginagawa siya. Blessings delay, but it will never become blessings denied. Hindi pa napako ang Diyos kailanman sa kanyang mga pinangako. Ang tao, tayo ang napapako sa pagdududa. Kaya hindi natin nakikita ang katuparan ng mga pangako niya. Kaya imbis na magduda, palitan natin ang pananampalataya. Imbis na magduda at mag-give up, why not remind God of His promise for us? Lord, alam ko, naramdaman ko, gusto mo rin mangyari yung gusto ko para sa pamilya ko. Alam ko, naramdaman ko. And the moment I prayed for this, I claim this. Giginhawa ang buhay ko sa pagsusumikap ko. The Bible is God's love letter for us. Halimbawa,
Kapag tayo may pinagdaraan ng malaking problema, matindi, pwedeng sabihin sa atin ng demonyo, hindi ka mahal ng Diyos. Pwede mong sabihin sa diablo, yung sinasabi sa Jeremiah 31 verse 3, God loves me with an everlasting love. At sabihin sa iyo ng diablo, hindi mo kaya ang problema. Pwede mong sabihin sa kanya yung sinasabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kahit sabihin sa iyo ng diablo, hindi malulutas ang problema, hindi malalampasan ito, hindi magbabago ang taong ito. Pwede mong sabihin sa kanya yung sinasabi sa 2 Corinthians 4:17, these too shall pass. Brothers and sisters, may saktong bersikulo o aral ng Diyos para sa pinagdaraanan nating lahat. I tell you, tamad lang tayong magbuklat. The Bible is God's love letter for us. Alam niya matutokso tayo, alam niya masasaktan tayo, alam niya malulungkot tayo. Yung hinihingi natin sa Kanya sa panalangin, nakasulat na. Babasahin lang natin, isasabuhay lang natin. Magbasa tayo ng Bible. Of course, dapat basahin nyo pero hindi ko gustong konsintihin yung pagiging tamad ninyo sa pagbuklat ng Biblia. Kaya lang kung kinakailangan mo na, halimbawa, broken-hearted ka, type mo lang sa Google, Bible verses for a broken heart. Makikita mo na. At yun ang gawin mong mantra. Isip-isipin mo. Yun ang i-claim mo. Yun ang pangsopla mo sa kasinungalingang sasabihin sa iyo ng diablo. Psalm 119 verse 11, I have hidden your words into my heart so that I may not sin against you. Itinatago ko ang salita mo sa puso ko para hindi ako magkasala sa iyo. Remember ang sabi ng ating Panginoon, sa puso ng tao nanggagaling ang kasamaan ng tao. Kaya't kung pupunuin natin ang salita ng Diyos ng mabubuting bagay, mabubuting mga bagay, alalahanin, thoughts, ang pusong ito, mahirapan ng demonyo na tuksuhin tayo. Anong laman ng pusong yan? Kung bakit lagi tayong nabubulid sa kasalanan. And so, it's just like, parang whether we let the Word of God keep us from sinning or we let our sins keep us from the Word of God. Ganun lang yun Sana yung unang piliin natin na yung salita ng Diyos na nasa isip at puso natin ang siyang maging dahilan upang hindi tayo malinlang, sapagkat sinasabi ko po sa inyo, lahat ng kasalanan ay may kinalaman sa kasinungalingang sinasabi sa atin ng diablo. Pag binili mo ito, magiging masaya ka. Pag naranasan mo ito, magiging masaya ka. Pag gumanti ka, magiging masaya ka. Lahat ng kasalanang sinasabi sa atin ng diablo ay may kinalaman sa kanyang kasinungalingang sinasabi niya sa atin na mas pinakikinggan natin kaysa sa salita ng Diyos na dapat ay mas tinatangkilik natin. No wonder ang sabi ng Panginoon sa mabuting balita ngayon, repent and believe in the gospel. Hindi niya sinabing repent lang. Ang sabi niya, believe also in the gospel. Hindi niya sinabing, you turn away from your sins lang. Ang sabi niya, go back to God and praise God. Hindi natin kayang magbago at magpakabuti ng nag-iisa. Kailangan natin ng tulong niya. In connection with this, ano pang ginawa ng ating Panginoon? Hindi niya in-entertain ang diablo. Pansinin po ninyo, hindi nakipag-usap si Kristo ng mahaba sa diablo. Isang salita lang, nasusulat, lumayas ka, tumahimik ka, tapos na. Hindi ka tulad ni Eva, in-entertain niya ang diablo, kaya nagkasala siya. Umisip kayo at mag-interview kayo ng mga nabudol-budol. Sinisigurado ko po sa inyo, ng isa sa pinakaunang dahilan kung bakit nabudol sila, ay dahil nakipag-usap sila ng matagal sa nang budol sa kanila. Ephesians 4:27, do not give the devil a chance to work on you. Sapagkat pag binigay mo sa demonyo ang kaliwang kamay mo, hindi lang niya kukunin ang kanang kamay, pati buong pagkatao mo. Huwag mong bibigyan ng tsansa ang demonyo. Ang hirap sa atin, nakikipaglaro tayo sa diablo. Nakikipaglaro tayo sa kasalanan. Sabihin man nating ayaw nating magkasala, nakikipaglaro pa rin tayo. Parang ganito lang. Halimbawa, yung linyang yan ang borderline. Beyond that, kasalanan na. Okay? We are not crossing the line. Kaya lang ang problema, we are very near the line. Ayan Bakit tayo narito? Ay, gusto natin makipaglaro. Dito. Hindi. Pero dito. Ganon tayo, aminin natin. Tayo may mga katwirang, makikipagkaibigan lang naman ako Ano ba? Oo, makikipagkaibigan ka. Pero type mo siya.
Honey, hindi ako magsha-shopping. Window shopping lang. Titingin-tingin lang ako. Promise, marami na nga ako. Sabi mo nga, marami na akong sapatos, marami na akong damit. Hindi ka magsha-shopping? Ba't pupunta ka pa ng mall? Bakit itetempo pa yung sarili mo? Tapos may mga dala kang pera. Titikiman ko lang. Patitikman mo pa. Kung masarapan ka, kung magustuhan mo. Diba? Yes, we are not crossing the line yet. But we are about to. Nandiyan ka na eh. Tandaan po natin meron tayong hilig sa kasalanan, ha? Pag sinabing hilig, nakahilig. May fallen nature tayo eh. Hilig or hilig. At kapag may hilig ka, kapag may hilig ka, pensyan ka, kapag nakaslan ka, hindi ka dapat dito. Kasi kapag nandito ka, nakaslan ka, nandun ka na. Dito ka, lumayo ka. Kapag ito'y mataas bang building, dito ka pupwesto, pwede, ulog ka. Alam mo na eh, bakit makikipaglaro ka pa? Alam po ninyo, modesty aside ha, kung ikukumpara ko yung pagiging pari ko, mga few years ago, modesty aside, gusto ko lang i-bring out yung punto ko. Mas mabait ako ngayon. Mas paring-pari ako ngayon. Mas nagagawa ko productively, meaningfully. Sa awa at buti ng Diyos, ang gawain ko, ministeryo ko bilang pare. Mas magdadasal, mas nakapagsisimba ako, mas nakapagdarasal ako ng mainam, mas nakapagninilay ako, mas generous ako, etc. Sa awa at pag-ibig ng Diyos. Pero kahit mas matatag ako ngayon kaysa dati, mas maingat ako ngayon kaysa dati. Totoo. Pwede ka namang sasabihin mo, matatag na ako, kaya ka. No. Hindi ka po pwedeng maging matatag lagi. Be on guard. Sabi nga ni San Pablo. Yung kumbento po natin, tad-tad yan ng CCTV. Tad-tad yan. Sa hagdanan lang. 2, 3 CCTV yan eh. Pwede namang isa eh. At minarapat kong ganyan para hindi tayo manakawan. Hindi ng material na bagay kasi wala namang mananakaw sa atin. Para hindi ako manakaw. Ako. Yung ministeryo ko, yung biyaya ng pagkapari ko. Kasi dapat ingatan ko ito. Walang po pwedeng makapasok ng kumbento. Hindi rin ako po pwedeng makalabas ng kumbento nang walang nakakaalam. Nakikita yan. At binigyan ko sila ng kapahintulutan. At wala akong know-how sa CCTV na po pwede kong burahin. Hindi ko pinag-aaralan yan. Promise. Kasi gusto ko mabantayan ako. Wala sa isip ko, napakawala sa isip ko na magpapanik ako ng babae. Pero ayaw kong pakasigurado. Yung van na sinasakyan ko, hindi tinted yun, lalong-lalo na sa harapan. So makikita mo yung kasama ko. Pag lumalakad ako, lalong-lalo na kapag malayo, lagi akong may kasama, mga kaibigan ko, na alam kong ang hangat ay ang pagiging mabuting pari ko. Madalas kung saan ako pupunta, alam yan ng nanay ko, ng pamilya ko, lalo tingkit ang sekretary ko, si Ate Cynthia na parang kapatid ko, parang nanay ko. Minamarapat kong ganun kasi gusto ko na mabantayan ako. Again, feeling ko, mas matatag ako ngayon. Pero kahit mas matatag ako ngayon, nag-iingat pa rin ako. Hindi ko bibigyan ng chance ang demonyo para nakawan ako. Bakit? Kapag ninakawan niya ako, ninakawan niya kayo. Mga kapatid, hindi natin kinakailangang maranasan ang kapinsalaan ng kasalanan para lang masabi natin, oo nga, ayoko na. May mga nauna na sa atin. Sabi ko nga, paulit-ulit lang yan eh. So tingnan mo na, sino yung naunang nagbisyo? Sino yung naunang natukso? Sino yung naunang gumawa ng parang gagawin mo na kung hindi mo titigilan yung ginagawa mo? Walang nagsimula sa tukso na nagsabing, titikim ako, gusto kong maadik eh. Ite-text ko yung babaeng ito, gusto kong masira yung pamilya ko eh. Gusto kong masira yung pagkapari ko eh. Walang nagsimula ng ganon. Nagsimula lahat sa, okay lang to, kaya ko namang kontrolin eh. Doon nagsimula ang lahat. Kaya, huwag na nating hayaan na magkaganon. Huwag na tayo maglaro. Alam naman natin kung saan patutungo. Ay, may mga kilala akong ganito na dahil sa naghirap siya sa sakit, mabuting tao. Na-convert ang asawa niya. Naging very close ang pamilya niya. Bago siya mawala. Kaya nga nung nakausap ko, halimbawa yung isang kaibigan ko si Ate Emma, masaya siyang lumisan sa mundong ito. Kasi parang ang naging kapalit ng kanyang paghihirap ay ang pagiging united ng kanyang pamilya na matagal na niyang pinapangarap. Malusog siya, pinapangarap niya na yon. Sinong mag-aakala na matutupad yon dahil nagkasakit siya? Yun pala ang plano ng Panginoon. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat eh. God will always make a way
At yun ang dahilan kung bakit pinapahiya yan si Satanas. Hindi ba't nakakapahiya yun? Yung gagamitin ni Satanas, ang sabi nga sa Bible, what the devil meant for evil, God will use for something good. Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. Kaya nga, dapat nandun lagi ang ating pananampalataya. Oh, eto. Father, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako, pagkagalingin niya ako. Bakit hindi niya ako pinagaling? Oh, wait. Tingnan po niyo yung pananampalataya nung ketongin dito. Kung bakit na-touch ang Panginoon sa kanya. Ang sabi nung ketongin kay Kristo, paraphrasing, naniniwala akong mapapagaling mo ako kung gugustuhin mo. Kung hindi mo gugustuhin, igagalang ko. That's it. Di ba't ito yung pananampalataya ni Kristo sa hardin ng Getsemani? Ano mismo ang sabi ni Kristo? Ito ang model ng pananampalataya bilang Kristiyano. Ama, walang imposible sa iyo. Kung maaari, ialis mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Yes, pananampalataya yung, Lord, gusto kong gumaling. Pagalingin mo ako, pananampalataya yon. Lord, naniniwala ako, mabuti ka, makapangyarihan ka, pagalingin mo ako, pananampalataya yon. Pero wala nang mas gaganda pang pananampalataya. Lord, gusto kong gumaling. Pero ikaw ang bahala kung gusto mo akong gumaling. Yun ang tumutunaw ng puso. Yun ang kumikiliti sa puso ng Diyos. Yung hinahayaan mo siyang maging Diyos ng buhay mo. At samantalang doon natin mas napaparangalan ng Diyos, doon natin napapahiya ang demonyo. Habang itinatanghal natin ng Diyos, binabao natin lalo sa impyerno ang demonyo. Kamakailan ay napunta ako sa isang may sakit. Medyo malubha na siya. To cut the story short, sabi niya sa akin, Father, salamat sa mga sermon mo. Sabi ko sa kanya, salamat sa sermon mo. Father, sermon ko? Oo. Yan. Yang kahit malala yung sakit mo, hawak mo rosaryo, nangingiti ka pa rin, nagdarasal ka, nagpapakabuting tao ka. Hindi ko alam kung ako nasa kalagayan mo, kung ganyan din ako. Sana maging ganyan din ako. Kasi yun ang tatatak sa isip ko eh. Yung sermon ng taong nagpupuri sa Diyos sa kabila ng sakripisyo. Kapatid, hindi ko sinasabing hilingin natin tayo magkasakit. No, ipagdasal natin, huwag magkasakit. Ipagdasal natin, maiwas tayo sa sakit. Magpagaling tayo sa ating sakit. Pero sana, kapag nandyan ang sakit, huwag tayong magalit. Huwag. Hindi yan galing sa Diyos. Inalaw lang ng Diyos dahil may magandang balakin ang Diyos. Mas matutuwa ang diablo kung siya na nga ang nagdulot niyan, mag-iinit pa ang ulo mo. Mas lalakas ang kapangyarihan niya. Psalm 22 verse 3, God, who is all holy, is enthroned upon the praises of His people. Alalaumbaga, ang Diyos ay inilalagay daw natin sa throne ng ating buhay. Pinagahari natin sa ating buhay kung pinapupurihan natin siya. At yun ay kung sa kabila ng mga problema, nagpupuri pa rin tayo sa Kanya. And so, alam na ang kabaligtaran niyan, kung sino ang itinotrono natin, pinagahari natin sa ating buhay kapag tayo nakaranas ng problema at tayo magagalit, maiinis, magmumura, magrereklamo. Kaya nga pansinin mo, kapag may nararanasan tayong problema at nainis tayo, nagmumura tayo, nagagalit tayo sa Diyos, mas bumibigit eh. Kasi mas lumalakas ang kapangyarihan ng diablo. Huwag ganon. Tutulungan tayo ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, kumaling ka. Pero habang hindi pa, maniwala ka, may magandang iniluluto siya. May magandang ginagawa siya. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Upang dumating man ang pagsubok at tulad ng sakit, mas lalo tayong sa Diyos sumampalataya at kumapit. Amen. Ang sabi ni Kristo, sa pagsunod sa Kanya, dapat limutin natin ang ating sarili at buhatin natin ang ating krus. Anong dapat na interpretasyon natin dito? Madalas ang sinasabi ng iba, ay may problema ako sa negosyo ko, sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa kalusugan ko, yun yung krus ko. Maybe, pero hindi yun ang eksaktong sinasabi ng Panginoon dito sa palagay ko. Kasi, paano kung wala naman sakit? Paano kung wala ka namang malaking problema? Di wala kang krus. So dapat maghanap ka ng krus, ganun ba yun? Para makasunod ka kay Jesus. Hindi lang ito about problema, ha? Hindi lang ito about pagsubok, hindi lang ito about ganun, ha? Ang ibig sabihin ni Kristo dito,
na limutin ang sarili, buhatin ang krus araw-araw, ay ang sumunod talaga tayo sa batas ng Diyos. Yung sumunod talaga tayo sa kalooban ng Diyos. Alam ko, naisip mo, parang madali. Hindi madali ito kung seryosohin natin. Lalong-lalo na kung ikakabit mo yung sinabi ng Panginoon, araw-araw, daily. Ibig sabihin, consistent. May pumunta dito, byuda, may 2 anak na batang-bata pa. Nag-confide lang tungkol sa problema. Awa ako. So, may binigay akong tulong sa kanya. Na nung una, ayaw niya talaga. Pinilit ko lang kasi nakakawa. Knowing her story, ang dami nang naging problema eh. Pagkatapos ng ilang araw, nag-text dun sa isa sa mga workers natin na nakilala niya dito. Sumasakit daw ang tiyan ng anak. So, appendicitis. So, nagpadala po tayo ng tulong. Namatay naman yung anak niya kasi yung appendix pupuntok na. Ang naisip ko noon, siguro dahil sa kahirapan, baka lang hindi na-prioritize sa ospital. Something like that. And so knowing her story before that, tapos namatay pa yung anak niya, mas lalo ako naawa. Binigay ko yung number ko. So kapag kailangan mo ng tulong, sabi ko, huwag ka nang dumiretso sa worker namin, sa akin na papadalan kita ng tulong. Ganon. Tapos ang sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Yan na marahil ang pinakamatinding pagsubok sa buhay mo. Kasi nalaman ko yung storya niya. Tapos yun pa, namatay yung anak niya, 2 lang yung anak niya. Sa tulong ng Diyos, tutulungan kita. Para yun na ang pinaka-huling matinding pagsubok ng buhay mo. So, pinalibing pa natin yung anak. After few days lang at few weeks lang ang pinag-uusapan natin dito. Namatay naman yung nanay or tatay. Basta magulang niya namatay sa probinsya. By the way, malayo yung probinsya nila. Tapos dito nangungupahan sila sa may bundok pa. Something like that. So, tinulungan natin para makapunta ng probinsya. Nung nandun sa probinsya, kailangan ng pampalibing, kulang daw. Tulungan uli natin. So, nakabalik na dito. Nandito na, after a few days, siya naman nagkasakit. At hindi biro yung sakit, May mga resibo naman Kasi, inakausap ko naman. Okay? Tinulungan natin, pina-hospital, pampagamot, ganon. Few weeks after, natusok yung anak niya. Natetano. So, kailangan saksakan, sa padala, tulong. Namatay din. Yung una niyang anak, siguro baka hindi daw ako maniwala. Pinadala pa niya yung picture, patay nga. So ito, ayoko naman sabihin, padala mo nga akong picture. Baka yung anak na niyang lumitaw sa akin dito, patay nga ako. So nagpadala tayo ng tulong para maipaliping din. Yun. Tapos ngayon, nasa ospital na naman siya. Alam niyo, at one point, medyo nagduda na rin ako. Pero naisip ko, ikaw ba, Father Fidel, ay nagdududang talaga o napapagod ka na lang tumulong sa kanya? Kasi kapag umiilaw yung cellphone ko, kumakabahan ako, tinakabahan ako. Dito ko napatunayan na mayroong mas mahirap sa pagiging mabait. Mahirap na yung maging mabait. Ang mas mahirap sa pagiging mabait, yung manatili kang mabait. Mahirap magpatawad. Mas mahirap yung manatili kang nagpapatawad. Mahirap magbigay, pero mas mahirap yung manatili kang nagbibigay. Mahirap magpakumbaba, mas mahirap yung manatili kang mapagkumbaba. In the same vein of thought na mahirap manatiling mabuting asawa sa dami ng tukso ngayon. Mahirap manatiling mabuting ama, mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting kaibigan. Di ba? Lalo pat meron tayong sariling batas. Yung batas na, hanggang dito lang ako. Hanggang dito lang ang pwede kong itulong. Pagkatapos ng pasensyahan na tayo. At least tumulong na ako sa'yo. Isang beses lang kita patatawarin, ha? Pag umulit ka, wala na. Ito yung condition ko para mahalin ka. May sarili kasi tayong batas. Pero paano kung sinasabi sa atin ng Panginoon, ang sundin mo, hindi yung batas mo, kundi yung batas ko. Ikaw ba, Father Fidel? Tinanggihan ko. Ikaw ba, Father Fidel? Sinabi ko, hindi na kita patatawarin. Dami mo ng kasalanan. Ikaw ba, Father Fidel? Hindi ko pinagsiyagaan. Ang pinanukat ko ba sa'yo ay ang panukat mo o ang panukat ko? Hindi ko sinasabing huwag tayong mag-ingat. Sabi nga natin, walang manloloko kung walang paloloko. Mag-ingat din. Hindi ko sinasabing magpaabuso tayo, ha? Ang sinasabi ko ay huwag naman ding maging hadlang yung pag-iingat natin o maging yung takot natin na isagad pa kung ano yung kaya natin. Isagad pa yung kabutihan natin. Isagad pa
yung pagsunod natin sa Diyos. Ito yung paglimot sa sarili. Kasi we oftentimes think of it, denying oneself. Dinideny ko yung sarili ko ng pagkain, movie na gusto ko, fasting. Hindi denial ito of something. Denying oneself ito. Ikaw mismo, ako mismo. Yung gusto ko, yung batas ko. Kaya sa totoo lang, yung pagsunod kay Kristo, hindi talaga madali. Ito yung krus talaga. Mahirap isagad yung pagpapakabuti. Pero kapag nasanay na tayo, magiging madali na para sa atin. Ito na yung sinasabi ni St. Paul na hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo. Ito sana mga kapatid, ang ipagdasal natin sa banal na pagdiriwang na ito. Basahin po ninyo yung sinasabi sa Psalm 23 verse 5. At maliwanag ang sasabihin doon, in front of my enemies, in the presence of my enemies, the Lord will prepare a table for me. Ipaghahanda ako ng Diyos. Yan ay simbolo ng tagumpay sa harap ng aking mga kaaway. Di po ba? Kung meron mang napakasarap na tagumpay, ay yan ay sa harap ng mga tao na sa'yo'y umaaway o ng mga problema mo sa buhay. Wala nang masasarap ang tagumpay kung sa kabila ng lahat ng nangyayari sa'yo, sa tulong ng Panginoon ay napagtagumpayan mo ito. Take note, hindi sinasabi ng Salmo, kinakailangan mo nang wala ang kaaway. Kinakailangan mo nang walang problema sa buhay. And then God will prepare a table for us. No! Yes, may blessing kapag walang problema. Blessing yan. Pero wag natin kakalimutan that even in the midst of sufferings and problems, God can still and will still even more bless us. Sa katunayan, doon niya mas naipaparamdam ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal when everything is not okay in our life. Kapatid, hindi mo kinakailangang i-edit ang buhay mo. Hindi mo kinakailangang sabihin sa sarili mo, wala akong problema, kung sa totoo lang, ang dami talaga. Hindi mo kinakailangan sabihin sa sarili mo, masaya ako, kung sa totoo lang, nalulungkot ka at nanghihina ka na. Pero, kung si Kristo talaga ay nasa buhay mo at ang buhay mo ay nasa mga kamay ni Kristo, kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, pwede mo pa rin ma-feel, you'll emerge victorious at panalo sa kabila ng lahat ng ito. Maayos din ito, malalampasan ko rin ito. Iba ang pag-asa ng tao na nasa mga kamay ni Kristo. Kagabi nga po, nung magpe-prepare ako para sa humilyang ito, nakita ko yung isang caption na may picture sa FB. Isang lalaki na may hawak ng rosaryo. Ang sabi ng caption, sino mang may hawak nito, siguradong panalo, walang talo. Maganda, pero kulang palagay ko. Kasi di ba may mga pagkakataong rosaryo ka ng rosaryo, simba ka ng simba, tapos darating na yung mga problema, feeling mo very down ka. Kaya nga susumbatan mo pa ang Diyos. Nagro-rosaryo naman ako, nagsisimba naman ako, bakit ganito? Kaya kulang yung mga ginagawa natin sa relihiyon. Kung hindi ito hahantong sa isang malalim na relasyon sa Panginoon. Tama na maghawak ng rosaryo, pero dapat mag-lead ito sa paghawak sa buhay natin ng ating Panginoong Jesucristo. Doon mas mararamdaman mo, sa kabila ng mga problema, malaki ang pag-asa. Mayorya ka, mananalo at mananalo ka. Kaya mga kapatid, isa ring dahilan kung bakit nakalambong ang mga imahe ay upang sabihin sa atin, hindi naman mahalaga kung minsan yung pagtingin natin sa Diyos. Ang mahalaga kung papaano tayo tinitingnan ng Diyos. You are valuable. You are the apple of the eyes of God. Mahal ka niya. Yun ang challenge. Hindi lang yung ipakita natin sa Panginoon na mahal natin siya, kundi yung maniwala ka talaga. Maramdaman mo talaga. Makakumbinsi ka talaga na mahal ka niya. Yun ang mas magpapatatag sa atin sa gitna ng problema. Hindi yung pagmamahal natin sa Diyos, kundi yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Kahit na may problema ka ngayon, at kahit na walang kasiguraduhan, bukas makalawa, solve na ba yung problema?
Magkakasundo na ba ang pamilya? Magbabago na ba ang anak o ang irresponsableng asawa? Magkakaanak na nga ba? Matutupad na nga ba ang hinihiling mo sa kanya? Walang kasiguraduhan yon. Kapatid, kahit na may problema ka, ilalagay mo yon. Hindi ka tulad ng iba na nagsasabing, saka lang ako magsisimba kapag wala na akong problema. Hindi ka rin nakikinig sa iba na nagsasabing, ba't ka nagsisimba? May nangyayari ba sa buhay mo? Hindi nga naman kasi ganun ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay yung pananampalataya nung magnanakaw na nagsabi kay Jesus, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Isipin ninyo, nagdurusa siya, pati si Jesus nagdurusa. Pareho silang mamamatay. Walang pinapakitang kapangyarihan si Jesus, pero naniniwala siya na hari si Jesus. Ganun ang pananampalataya. Yun ang pananampalataya na hawakan mo. Sapagkat yun ang pananampalataya na magpapanalo sa iyo. At yun ang pananampalataya na maghahatid sa atin pare-pareho sa paraiso. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon kung saan mas lalo ka pa niyang ibe-bless. Basta, naging karapat-dapat ka sa mga naunang blessings niya. At tulad nung may minisahan ako kagabi, 90 plus years old na si nanay. Maaga siyang nabiyuda. Tinaguyod niya ang lahat. Marami silang mga anak mag-asawa. And accomplished na lahat sila. Mga anak na kakatuwa. Sabi ko dun sa misa ko, pasalamatan niyo ang Diyos dahil blessed kayo. Pero pasalamatan niyo rin ang nanay niyo sapagkat dahil sa kanya, yung mga blessings ng Diyos na doble, na triple, dumami ng dumami dahil naging tapat na katiwala ang nanay ninyo para sa pamilya ninyo. Ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa Kanya, naging mabuti siyang asawa at ina. Kaya dumami yung biyaya ninyo. Hindi nyo maaabot. Yung naabot nyo ngayon, kundi dahil sa nanay ninyo. Yes! Blessing yan ng Panginoon. Pero kung wala ang nanay ninyo, hindi mo mas ma-enjoy yan ngayon. Kaya kapatid, blessed man ang pamilya mo ngayon, ano man ang problema, yan ay dahil sa Panginoon. Pero yan din ay dahil sa iyong partisipasyon. Kaya, kahit feeling mo ikaw na lang lagi ang nagdadala, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi ikaw talaga yung sikreto kung bakit yung biyaya dumadaloy mula sa Kanya at napupunta, nagsasanga-sanga sa iyong pamilya. Paano na lamang sila kung bibigay ka? Ha? So, isipin po natin yun, ha? Na yung mga blessings na nare-receive natin, ito ay jumping board pa for more blessings. Provided, maging katiwa-tiwala tayo, mas maging mabuti tayo, mas isipin natin ng ating kapwa-tao, ang ating pamilya, mas maging matyaga, mas maging masakit, mas maging mapagmahal tayo. Mas lalo pa yung mga blessings na yan, maniwala ka. Tama! Ang blessings naman ay walang kondisyon. Pwede naman tayong bigyan ng blessing ng Panginoon nang walang man's participation. Pero doon mas nagmumultiply yung blessing na yun. May mga blessings kasi ang Panginoon na hindi niya ibibigay sa iyo hanggat hindi ka pa handa dito. Ikaw ba na magulang, magbibigay ka ng tunay na kotse sa anak mo? Kung 12 years old pa lang ito, adik ka? Siyempre, dapat mag-mature muna siya, di ba? Magsanay muna. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Mas marami siyang blessings na ibibigay, provided na ready na tayo. Yes! I know this somehow sounds not so great. Halimbawa, sa mga taong ready na, sa mga biyaya na hinihiling nila, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila makuha. Halimbawa, yung biyaya ng anak. Lord, tagal na po namin walang anak. Kahit isa lang po. Sana, Lord. Kahit isa lang. Please lang. Halimbawa, yung biyaya ng kalusugan. Lord, gumaling na po sa anak ko, yung mahal ko para maayos ko na yung pamilya ko, magawa ko na yung mga gagawin ko. Lord, ready na ako para sa biyaya na ito. O kaya yung biyaya ng asawa. Lord, ano ba bang ire-ready ko? 45 na ako. Mahirap yun. Yung readiness, nandun eh. Bakit wala pang blessing? Bakit wala pang grace? Kapatid, ang dasal ko, makuha mo pa rin yung mga grace na yan. Yung mga gusto mong yan. Pero hindi man,
Tandaan mo, ang mga blessings ay hindi lang mga yan. Tandaan mo, ang Diyos din ay madiskarte, maparaan sa mga blessings na sa atin ay Kanyang inilalaan. Hindi ka man niya mapagbigyan sa isa o dalawang blessing, babawi siya sa ibang mga blessings. And more than all these blessings, sana ang masilingin natin ay ang Kanyang abiding presence na maramdaman natin. Hindi lamang yung mga biyaya na ating hinihiling, kundi siya na source of all these blessings. At mangyayari yon kung kahit wala tayong hihilingin, magdarasal at magsisimba pa rin. Mangyayari yon lalong-lalo na kung kahit hindi pa rin natin nakukuha, matagal na ang ating hinihiling, tayo ay magdarasal, magsisimba, at sasampalataya pa rin. Kasi doon, pinapakita mo na sa Kanya eh. Mahalaga yung mga hinihiling ko, pero mas mahalaga na maramdaman kita, Lord, dito. Napakahalaga nun! Kasi darating ang pagkakataon, ano man ang mga blessings natin sa buhay, iiwan natin lahat niyan. Kapag nasa bani ka ng karamdaman, makikita mo ang pinakamahalaga. Hindi ang lahat ng ito, kundi ang source ng lahat ng ito, si Kristo, dapat nasa puso ko. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. You don't have to be perfect. Things around you do not have to be perfect. People surrounding you do not have to be perfect for God to perfectly do His holy will in your life. You just have to trust Him. You just have to follow Him. And things, unti-unti, will be alright. So ano man ang kalalagayan mo ngayon, kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, sino man ang tao sa paligid mo ngayon, ano man ang nararanasan mo ngayon, ikaw ay nasa sitwasyon na pwedeng-pwede kang katagpuin at tulungan gawa ng milagro sa buhay mo ng ating Panginoon. Remember, nag-ahayuma lamang ng lambat ang mga alagad nang tawagin sila ng Diyos, ng Panginoon. Nag-iigib lamang ng tubig yung babaeng Samaritana nang baguhin ni Kristo ang buhay niya. Nagkakasala pa nga si Mateo bilang isang publikano. Ginagawa ang kanyang trabaho nang biglang tawagin siya ni Kristo. And so God will meet us where we are. Yang tatlong yan, ilan lang sa halimbawa yang nalagyes sa Diyos. They followed Him. They trusted Him. And then miracles, boom, happened to them. So kahit sino, kahit ano, pwedeng gawa ng Panginoon ng milagro. You may be thinking, lalong-lalo na kung sadsad ka na ngayon sa suliranin, Father, again, that's too good to be true. Hindi na para sa akin yan, siguro para sa katabi ko. Kasi ala na, wasak na ako, baon na ako sa utang ko, lugmok na ako sa bisyo ko, wasak na ang pamilya ko, parang wala nga ang magmamahal sa akin eh. Wala nang tumitingin sa akin, wala nang nagpapahalaga. Hanggang dito na lamang ako. Wala nang mararating ang buhay ko. Okay? Pero ito sasabihin ko sa iyo. Kung naayos ng Diyos ang mundong ito, out of nothing, nang wala siyang pinasimulan, nang walang tulong ng kahit sino o kahit ano, kapatid, mas kayang-kaya niyang ayusin ang buhay mo. Lalong-lalo na kung may pasisimulan siya kahit papaano. At yan ay ang pananampalataya mo. Give God something to work with. Give God something to put on His finger. Give God something to start with. Your faith. Kapatid, ang dami nang nangyaring milagro sa buhay mo. Look back, try to look back. Yung mga milagro ngayon, in fact, yung simpleng pagising mo, kaninang umaga, yung bukas, may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Lahat ng yan ay mga milagro. Hindi mo hiningi yan. Hindi ka conscious dyan. Hindi ka aware dyan. Kusang ibinigay ng Diyos sa'yo at patuloy na ibinibigay ng Diyos sa'yo mga milagro yan. Hindi mo alam. Yun pa kayang milagro na conscious ka. Yun pa kayang milagro na buong puso mong hihilingin sa Kanya. Pagalingin mo ako. Iayos mo ang buhay ko. Gusto ko nang makalipas ang problemang ito. Yun pa kaya ang hindi niya ibigay sa iyo. Lalong-lalo na kung solid ang pananampalataya mo. At tulad ng sabi ko noong nakaraang linggo, sana hindi nyo nakalimutan ito. Kahit gaano kaliit ang pananampalataya mo, wala ng lahat, wag lang yan. Kasi yan
ang pagsisimula ng Panginoon ng marami pang mga himala at magandang mangyayari sa iyong buhay. Kamakailan ay meron ako nakausap, sabi niya, Father, naiinggit ako sa iba. Bless sila. Ako itong madalas na nagdarasal, nagsisimba. Sabi ko sa kanya, una, huwag mo silang huhusgahan na hindi nagdarasal at nagsisimba. Huwag mong isiping mas mabuti ka kaysa sa kanila kasi yun ay pagkakasala. Pangalawa, hindi mo alam ang pagdaraanan pa nila. Ikatlo, ano ba yung blessing na tinutukoy mong nararanasan ng mga taong ito? Yung pera nila, yung kasikatan nila, yung kapangyarihan nila? Yun talaga? Ang blessings ay yun lang ba? Tandaan po ninyo, kahit ang pera, pwedeng hindi blessing. Bakit? Kung ang pera, hindi lang pera, pwedeng kasikatan, pwedeng yung very close na pamilya, pwedeng gamitin ng demonyo ang mga blessings na ito upang makalimutan mo ang Diyos at isipin mo, yun na lang talaga ang blessing na gusto niyang maranasan mo. Tandaan natin yun. Hindi porke mayaman ang tao, hindi porke walang problema yung tao, blessed na siya. Ay, tandaan po natin na hindi yun ang ultimate blessing na gusto ng Diyos na iparanas sa atin. Kung sa kanyang katanyagan, kung sa kanyang kasikatan, kung sa kanyang pagkakaroon ng happy family, kung sa kanyang pagkakaroon ng maraming pera, nalalayo siya sa Diyos at nakakalimutan niya ang Diyos, hindi blessing yun. Ginagamit ng demonyo yung mga blessing na yun upang makalimutan ng tao ang ultimate blessing, God who is the source of all blessing. Ang taong may pera nga, ang taong sikat nga, ang taong okay ang pamilya nga, pero wala naman ang Diyos sa buhay niya. Matutulad daw yan sa halaman na nakatanim sa disyerto o ilang. Nakatanim, tumutubo, pero darating ang pagkakataon, mamamatay din yan. Bakit? Wala namang tubig masyado sa disyerto So for quite some time, tutubo yan. Pero darating ang pagkakataon, mamamatay rin yan. Ang tao, pagamat kipit sa pera, hindi okay ang pamilya, may problema, may sakit pa, pero nasa sa buhay niya ang Diyos na totoong biyaya. Ito naman daw ay matutulad sa isang halaman o puno na nakatanim sa may batis, sagana sa tubig. So hindi natatakot na magtag-init o kaya'y maging tagtuyot sapagkat naroroon ang bukhal ng kaligayahan na nakatatagpuan sa Diyos lamang. Inasmuch as ano man yung mga blessings na yan sa buhay, material blessings, darating ang pagkakataon na mawawala yan. Ano yung darating na pagkakataon ngayon? Yung ating kamatayan. Sino bang pinaka-ating aasahan sa kamatayan? Lalo pat bago yung kamatayan yan, wala ka ng pag-asa kundi ang Panginoon lamang. Wala nang nandyan para sa iyo kundi ang Panginoon lamang. Wala nang saysay kahit ang pera mo kundi ang Panginoon lamang. Doon mo makikita ang Diyos talaga ang pinaka-mahalaga. Kaya sana, ngayon pa lang, yan ay ating madama. At mangyayari yan kung magiging faithful tayo sa pagtupad ng mga kondisyon ng blessings sa atin ng Panginoon. Na-overheard ko lang, may isang nagbiro sa isang tao na para bang nag-e-expect na tuparin niya yung ipinangako niya. Sabi nung narinig ko, ikaw na nga itong pinangakuan, gusto mo pa, tuparin ko? Sobra ka na. Meron palang gano'ng katwiran. Nangako na nga ako sa'yo, gusto mo pa, tuparin ko? Sobra na to. Ay, mga kapatid, sa Diyos, para sa Kanya, hindi mahirap ang mangako. At lalong sa Diyos, para sa Kanya, hindi rin mahirap ang tuparin ang pangako niya. Medyo nade-delay lang, medyo nagiging mahirap lang kung hindi tayo tumutupad sa mga kondisyon niya. Kaya sana, mga kapatid, bago tayo humingi ng mga biyaya at kung naghihintay na rin tayo ng mga biyaya, huwag tayong magwala ng pag-asa basta sa paghihintay natin ng biyaya. Ito yung maging dahilan upang tayo mas mapalapit sa Kanya na pinakamahalagang biyaya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na misa. True to life story ng isang ex-NBA player, si Montes Williams. Ngayon nagko-coach na lamang yata, assistant coach sa NBA. Meron siyang asawa, mabait silang dalawa sa Ingrid. Happy family. Maliliit pa yung mga anak nila. Isang araw, nagdadrive si Ingrid. May bumangga sa kanya.
over speeding. Hindi siya, kundi yung bumangga sa kanya. And just like that, Monty's lost Ingrid, his wife of 20 years, because of someone's carelessness. Sa mga panahong yan, ang dali para sa kanila sisihin ng Diyos. Bakit ganun? Wala naman kami ginagawang masama. Wala kaming inargabyadong tao. Hindi kami nagkulang sa iyo, tumutulong kami sa iba. Mabait na pamilya. Pero alam po ninyo, sa eulogy, bago ilibing si Ingrid, ang sabi ni Montes ay ganito, 1 John 4:16, God is love, God loves us. Sabi pa niya, in moments like this, it is easy to forget that. Totoo na. Mahal ako ng Diyos, pero bakit pag may dumating na problema, nakakalimutan kong mahal ako ng Diyos? Hindi nagbabago ang Diyos. Tapos sinudlong pa niya, Romans 8:28, God causes all things to work together for the good of those who love Him. Tapos dinugtong niya, this will work as hard as it is for me right now, for my family and you. Gaano man kahirap, I believe all this will work out. All things work together for the good of those who love Him. Hindi ko pa alam, hindi ko pa naintindihan kung paano magiging mabuti ang lahat. Namatay yung asawa ko, paano na ang mga anak ko, paano na kami. Pero naniniwala ako, hindi ko man maintindihan ngayon. Maintindihan ko rin pagdating ng panahon. Tapos ang sabi pa niya, we didn't lose her. We didn't lose Ingrid. Because when you lose something, you cannot find it. I know exactly where she is. Alam ko kung nasaan siya. Nasaan lang siya. Magkikita pa rin kaming dalawa. That's faith. Without this kind of faith, sabi ng Bible, it is impossible to please God. Kala natin natutuwa ang Diyos kapag nagsisimba tayo? Okay, siguro. Pero mas natutuwa ang Diyos kung kahit may problema tayo, nagsisimba tayo. Yung kahit nakaganyan ka na lang, pero kumakapit ka pa rin. Kahit yung ilawan na sinasabi nga sa ating ebanghelyo, dapat may sinag lagi yan. Kahit umaandap-andap na yan dahil sa problema, okay lang. Basta at least buhay. Basta at least may liwanag. Umaandap. Sabi naman ng Panginoon, kahit ang pananampalataya maliit na lang, pagyayamanin ko yan. Basta yung maliit na pananampalataya yan, wag mo nga alisin yan. Kasi hindi mo makikita kung paano ko gagawan ang lahat ng paraan. Kapatid, hindi nga natin nakikita eh. Pero may Diyos na nakakakita para sa atin. And so we entrust our life in His hands. Hindi naman natin maintindihan lahat eh. Gustuhin man ng Diyos na ipantindi sa atin, bakit nangyari ito, bakit ganon, hindi natin maintindihan. Lahat. Pero ang mahalaga, may nakakakita para sa atin ng lahat, may nakakaintindi para sa atin ng lahat, at unti-unti, ibibigay niya sa atin yan. Basta kapit lang, all things will work out. Kayo na magulang, di ba kulang na lang minsan sabihin ninyo sa anak ninyo, alam ko ginagawa ko. Kayo na mga magulang, hindi nga ba't kahit naghihirap yung anak ninyo, natitiis nyo? Hindi. Pag walang saysay yung paghihirap, gagawa nyo ng paraan para maibsan yung paghihirap. Ayaw nyo yun, kaya nga kayo nagsisikap. Ayaw yung maranasan ng mga anak nyo, yung mga naging pagsisikap. Pero kapag alam ninyo na kung paanong naghirap kayo at nakatulong yun sa inyo, kahit naghihirap yung anak nyo, titiisin nyo bakit? Alam nyong makatutulong. Mas lalong ganun ang Diyos. Kaya sana ha, huwag mawawala ng pag-asa. Ano man ang problema, unti-unti, malalampasan mo, maniwala ka. Hindi ako ang nagsabi, ang Diyos ang nagsabi, hindi ako. Hindi mo maririnig ang mensaheng ito kung wala nang magandang balak ang Diyos sa iyo sa kabila ng malalaking problema mo. Hindi kaya ang kahulugan ng buhay ay wala talaga sa mga material na bagay kung wala naman ang Diyos sa ating buhay. Kung walang pakikisama sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan, malinis na konsensya, matibay na pananampalataya, kung walang kabaitan sa iyong pagkatao, kung walang honesty, fidelity sa asawa mo, kung walang pagmamahal sa pamilya mo, anong silbi ng mga material na bagay? Wala yan. Hindi nga ba't ang kaligayahan ba ng buhay ay sa pagtupad ng ating mga plano sa buhay? Hindi naman, sapagkat in the first place, hindi naman talaga matutupad lahat according to our plan. At tulad ng hangal na mayaman,
Di naman niya pinlanong mamamatay siya. Katulad ng hindi mo rin pagplano sa pagluluko ng asawa mo, sa pagkakasakit ng mahal mo, sa pagkamatay ng mahal mo. Katulad ng hindi mo rin pagkaplano sa pagkabagsak ng negosyo mo, pagkabagsak ng anak mo sa pag-aaral nito. Katulad ng hindi mo rin pagkaplano na nagalit sa iyo ang mahal mo, hindi mo pinlano ang lahat ng ito. Kaya't ang kaligayahan ng buhay ay ang pag-surrender natin ng ating buhay sa Kanyang mga kamay sapagkat He will make sense of all this. All the beautiful things, lalagyan niya ng kahulugan ito. All the bad things, kasalanan man natin o hindi, lalagyan din niya ng kahulugan ito. Kung papaanong kapag ang lahat ay pinagkatiwala natin sa Kanya, ang lahat ng mga pangit na nangyari sa ating buhay, kasalanan man natin o hindi, ay magiging parte ng ating kagandahan. Kung papaanong ang isang obra, hindi naman lahat ng anggulo na yan ay maganda. May mga pangit na shade yan, may mga pangit na tabas yan, pero bahagi yan ng Kanyang kagandahan. Ganon ang mangyayari sa atin. Kapag ang lahat ay pinasakamay natin ng Diyos natin. Kaya nga in that way, sino ba ang makapagbibigay ng kahulugan sa obra kundi yung may likha sa Kanya? Ganon din sa atin. Hindi tayo po pwedeng i-define ng mga kapwa natin kasi ang nakikita lamang nila ay bahagi lamang ng pagkatao natin. Hindi nila alam ang pinagdaraanan natin. Hindi nila alam ang mga struggles natin. Hindi nila alam yung mga iniisip at pinoproblema natin. Tanging ang Diyos lamang nakakaalam. Kahit nga ikaw you don't have to define yourself. Kasi kung minsan maawa ka sa sarili mo, bakit ganito ko? Ba't iniwan ako? Hindi ba ako mahal ng Diyos? Bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito? Ang tanging makapagde-define sa'yo ay yung naglikha sa'yo na may magandang plano para sa'yo. Ang Diyos lamang. Kaya nga sabi rin sa Ebanghelyo, deny yourself, na po pwede nating pakahulugan sa kahit yung personal na pagtingin mo sa sarili mo, lalo pa kung disoriented ito, kalimutan mo yan. Ang mahalaga, maniwala ka. Mahal ka ng Diyos. Ano man ang yung mga pangit na nangyayari, may mangyayari pa rin mabuti. May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Nag-iisa ka. You are unique. God loves you. God will save you. Just hold on. He will lead you safely in your life's journey. Kung yung masama, gagantihan mo ng masama, hindi mawawala yung masama. Pero kung yung masama, gagantihan mo ng mabuti, may tsansa na mawala yung masama. Kapag may ginawang masama sa iyo at ginantihan mo, remember, kaya nga inalis na ni Kristo yung an eye for an eye, a tooth for a tooth. Hindi nagpo-promote ng violence yan. Sinabi yung batas na yan para limitahan yung paghihigante. Pag isang ngipin lang dapat. Pero bakit ayaw ni Kristo yan? May tendency tayong malakas na kapag tayo'y naghigante, mas matindi. Hindi natin nakokontrol ang ating paghihigante. So isipin mo, ginawang ka ng masama, gumanti ka ng masama. Yung ginawa mo mas matindi. Kung ikaw man ay tama at siya man ang mali, hindi niya marirealize na mali siya. Sapagkat ginantihan mo siya ng mas matindi pa, iisipin niya, tama nga yung ginawa ko sa'yo. You see? Tama nga yung ginawa ko sa'yo. At one point, nagkuhuli pa. Tama ba yung ginawa ko sa kanya? Niloloko siya. Pag ginantihan mo siya, i-confirm niya sa isip niya, tama yung ginawa ko sa'yo. Walang hiya ka nga talaga. Naintindihan niyo po ba? Kaya napakahalaga ng hindi gaganti. Pero, stand ground ka pa rin. Standing your ground. Hindi ba yun ang sabi sa Proverbs 25:22? Kapag nagugutom ang kaaway mo, pakanin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. Kakataon mo na, lasunin mo na. Hindi. Hindi yun ang sinasabi sa Proverbs 25:22. Ang sinasabi, pakanin mo talaga, painumin mo. In doing so, ang sabi ng Proverbs, you will heap burning coals on his head. Parang nilagyan mo siya ng nag-aapoy na baga sa ulo niya. Pagkakataon mo na, sunugin mo na. Hindi. Ang sinasabi ng Proverbs 25:22, pag ginawa mo siya ng mabuti sa kabila ng masamang ginawa niya, kinukonsensya mo siya sa ginawa niya. Nangyari yan kay David. Si David, ilang beses pinagtangkaan ni Saul ang kanyang buhay. At one point, sinipat siya ni Saul, hindi lang tinamaan. Ganon katindi.
Samantalang walang ginagawang masama si David sa kanya. At alang exaggeration yan, basahin po ninyo yun sa Book of Samuel. Maraming beses. Kung ikaw yun, anong gagawin mo? Paglilingkuran mo pa ba si Saul? Hindi na. Baka nga patayin mo pa. Dumating yung pagkakataon, nagkaroon ng pagkakataon, si David na patayin si Saul. Binubuyoy siya ng mga kasama niya, patay mo na para mawala ng problema. Total, ikaw naman ang hari talaga. Naiinggit lang siya. Hindi ginawa ni David. Ang ginawa ni David, pumiraso lang siya ng konting piraso sa damit ni Saul. At sinabi kay Saul ganito, pasensya na kung pumiraso ako sa damit mo, pero ito'y para patunayan ko sa iyo. Napiraso ko yung damit mo na hindi mo nalalaman, kaya kanina kayang-kaya kitang patayin nang hindi mo namamalayan. Umiyak si Saul. At isa sa mga una niyang pangungusap kay David, David, ikaw ang tama, mali ako. Nakonsensya si Saul. Ang buti ng ginagawa mo sa kabila ng marami kong masamang ginawa sa iyo. Hindi mo pinagtangka ng aking buhay bagamat ibinigay sa iyo ni Yahweh ang buhay ko sa iyong mga kamay. Sabi ni Saul kay David, pambihira ka? Kakaunti lang ang pupwedeng gumawa niyan. Totoo naman eh. Bibihira ang pupwedeng gumawa niyan. Sabi nga po ni Pope Francis last year sa Angelus, may sermon yun eh, sabi niya, turning the other cheek is not the withdrawal of the loser. Turning the other cheek is an action of someone with greater inner strength. Ang magpatawad, ang maging civil pa rin kahit sa mga taong nakasasakit sa atin, hindi gawain yan ng mahina, gawain ng malakas yan. Eh kung gawain lang ng mahina yan, lahat tayo kaya natin gawin yan. In fact, habang nagsisermon ako ngayon, iniisip mo, man, di ko kayang gawin yan. Di ba? Gawain lang ng malakas yan. Pinagpatuloy ni Pope Francis, turning the other cheek is overcoming evil with good, which opens a breach in the heart of the enemy. Sabi ni Pope Francis, kahit gaano katindi ang kasalanan sa iyo ng tao, maniwala ka. May kahit konti pa ring puwang ng kabutihan yan. At yung puwang ng kabutihan na yan, walang ibang makapagpapalaki ng puwang na yan, ng konting kabutihan na yan, kundi ang pagmamahal lang. So wag mong sasayangin yung tsansa na makonsensya pa siya sa ginawa niya sa iyo. Wag mong sasayangin ang tsansa, lalong-lalo na kung ang nagkasala sa iyo ay hindi naman iba sa iyo. May pinagsamahan naman kayo. Hindi man dumating yung pagkakataong mapanumbalik yung dati. Maging civil man lang. Hindi yung magtatalikdan na kayo. Hindi yung isusumpa nyo na isa't isa. Hindi yung kahit reunion, wala nang pagsasama talaga. Hindi yung itatakwil mo. Huwag ganon. Kasi kahit paano mayroon pang chance, huwag mo sasayangin yun. Palutangin mo sa pamamagitan ng pagmamahal mo yun. Tandaan po natin ha, ang pinakamagandang paghihiganti is not to get even. Hindi yung makagawa ng masama sa gumawa sa'yo ng masama. Ang pinakamagandang paghihiganti sa tulong ng Diyos ay yung mawala ang masama. Yung makonsensya, yung gumawa sa'yo. Napakabuti ng asawa ko, ba't ka niloko? Napakabuti ng magulang ko, ba't hindi ko nirespeto? Napakabuti ng kapatid ko, isang beses hindi niya ako napagbigyan, nagtampo ko, nakalimutan ko yung maraming beses na ginawa niya pagtulong sa akin. Napakabuti ng anak ko, tinakwil ko. Wala akong kontento. Kapatid, hindi mangyayari yun. Kapag puro masama ang ibibigay mo, dahil puro masama ang binigay niya sa'yo, huwag mong aalisin yung tsansa. Huwag, kasi maapektuhan ka rin. Lalo na, kung hindi ibang tao yung nagkasala sa iyo. Mga kapatid, mahirap ito. Pero isipin po ninyo, hihingin ba sa atin ng Panginoon ito nang hindi natin kakayanin? No. Ang sabi, be perfect as your Heavenly Father is perfect. Alam po ninyo, ang perfection sa Bible, yung something reaches its purpose for which it was created. Anong purpose natin ba tayo nilikha ng Diyos? Tayo'y kawangis ng Diyos. So may kakayanan tayong maging katulad ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa paraan ng ating pinag-uusapan. Hindi niyo po manaisip, ha? Ang sabi sa Ebanghelyo, kapag nagpapatawa daw tayo magiging tunay na mga anak ng Diyos.
Isipin nyo yun. Hindi sinabing kapag nagbibigay kayo, mas mahirap kasi ang magpatawad. Ibig sabihin ba nun, kapag nagpapatawad tayo, tayo lang ang anak ng Diyos? Yung iba hindi, kasi hindi sila nagpapatawad? Anak din sila ng Diyos. Kaya lang, lumulutang yung pagiging anak mo ng Diyos.